Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Jordan Heading may sinabi sa Hinebra, makapaglalaro nga ba? Barangay Hinebra versus TNT Tropang Giga game prediction. Importanteng laro para sa Barangay Hinebra. Ngayong araw nga mga chong ay magiging mainit ang bakbakan ng Barangay Hinebra kontra TNT Tropang Giga. Crucial ang larong ito para sa kupunan ni Coach Team dahil dyan nakasalalay ang pag-asa nila na makuha ang twice to beat advantage na magagamit nila sa quarterfinals. Pero ano nga ba ang kailangang gawin ng Hinebra para masiguro ang panalo kontra sa kupunan na TNT Tropang Giga na mainit ngayong elimination round? Una sa kanilang listahan ay control the tempo. Umpisa pa lang, kailangan agad nilang maipakita yung kanilang strong start. Umpisa pa lang ay wag na nilang pabueluhin ang TNT Tropang Giga. Sa ganoon ay mas madali nga nilang makokontrol ang tempo ng laro. At kung titingnan nyo yung lineup ng dalawang koponan ay mas lamang ngayon ang TNT Tropang Giga pagdating sa front court position. Dahil meron silang Poy Eram at nagbabalik na Brandon Ganuelas Roser. Meron pa silang Kelly Williams at talagang mahihirapan ang Hinebra kung lalabanan nila ang TNT sa loob ng painted area. Ang kailangan nilang gawin ay bilisan ang tempo ng laro dahil dyan nga bagay yung kasalukuyang lineup ng Barangay Hinebra. Mas okay kung maglalarong muli sa starting 5 si RJ Abarrientos dahil yung huling laro nila noong nasa starting 5 si RJ ay mas bumilis yung takbo ng opensa ng Barangay Hinebra. Kaya naman, isa si RJ Abarrientos sa kinakailangang mag-step up kontra TNT Tropang Giga dahil sa kanya nakasalalay ang pagbilis ng tempo ng laro. Pangalawa, sa kailangang gawin ng Barangay Hinebra ay i-expect na maglalaro si Jordan Heading. Binabanggit ni Chot Reyes netong mga nakalipas na interview na hindi nila mamadaliin si Jordan Heading. Pero very obvious na parte yan ng mind game ni Chot Reyes. Kaya naman, dapat i-anticipate ng Barangay Hinebra at paghandaan na maglalaro si Jordan Heading. Lalo na't importante rin para sa TNT yung laro na yan dahil dyan din nakasalalay yung kanilang twice to beat advantage. At yung nakikita nga natin na po pwedeng bumantay kay Jordan Heading ay nandyan nga etong si Jason David. Hustle, masipag, lalong-lalo na sa depensa. Napakaganda nga ng pinapakita nito sa mga nakalipas na laro ng Hinebra at naniniwala ko na kaya niyang pigilan si Jordan Heading. Pwede ding makapalitan ni Jason David si Nards Pinto dahil isa nga itong pesky defender at subok na ni Coach Team pagdating sa depensa. Sunod sa kailangang gawin ng Barangay Hinebra ay bench production. Sa ayaw at sa gusto ni Coach Team, talagang kailangan niyang gamitin yung kanyang mga bench players. Hindi nga sila po pwedeng umasa lang sa kanilang starting 5 dahil mabilis nga itong mapapagod at sa dulo ay dun sila dadalihin ng TNT. At para hindi mangyari yan ay kailangan mag-contribute ng mga bench players gaya na lang netong sila Ralph Koo, Jason David at Ben Adamos. Kahit dalawa lang sa bench players ang makapag-contribute ay malaking tulong na sa starting 5 ni Coach Team Cone. At panghuli sa kailangan gawin ng Hinebra ay endgame execution. Ilang beses na nating nakikita na medyo nagpa-flat o bumabagsak yung performance ng Hinebra tuwing pumapasok ng fourth quarter. Kilala ang TNT sa endgame comebacks, kaya mahalaga para sa kupunan ni Coach Team ang composure sa last 5 minutes ng fourth quarter. Dito papasok yung leadership ni Scottie Thompson at ng mga veterano. At kung magagawa nga nila yan, ay malaki yung chance na makukuha nila ang panalo. Sa ngayon, crucial ang laban na yan ng Barangay Hinebra. Napakalaki ng nakataya
at walang room for error. At tingnan natin kung sino ang makakakuha ng panalo. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Jordan Heading may sinabi sa Hinebra, makapaglalaro nga ba? Eto nga ang si Jordan Heading, mga chong, ang isa sa pinakabagong player ng TNT Tropang Giga. Nakakuha nga nila ito via trade at ine-expect yung kanyang debut game kontra sa Barangay Hinebra. May mga bulong-bulungan nga na lumalabas na kaya hindi naglaro si Jordan Heading kontra Blackwater Bossing ay hinahanda ito kontra sa magiging laro kontra Barangay Hinebra. At mismong si Jordan Heading yung sumagot niyan. Sa kanyang naging latest interview ay hindi niya nga raw yan po pwedeng sagutin at tingnan na lang daw ang mangyayari. Dagdag pa nitong si Jordan Heading ay alam niya nga raw na napaka-importante ng kanilang laro kontra Barangay Hinebra. Diyan nga raw nakasalalay yung kanilang pag-asa na makuha ang twice to beat advantage. Kaya naman, maglaro man daw o hindi, etong si Jordan Heading ay gagawin niya nga daw ang lahat para lang matulungan ang kanyang kupunan on and off the court. Para sa akin, mga chong, ay tinatago lang ni Chot Reyes etong si Jordan Heading at malaki yung chance na paglalaruin ito kontra Barangay Hinebra. Kayo, mga chong, ano ang masasabi nyo sa mind game ng TNT sa paggamit kay Jordan Heading? Ano rin yung masasabi nyo sa magiging bakbakan ng Hinebra at TNT? Sino sa tingin nyo ang makakakuha ng panalo? I-comment mo lang dyan sa ibaba.